Welcome to Sunday Worship Service with our pastor, Pastor Kim Lantada. Meron kasing tatlong sundalo ang napasugod sa kaaway. Kaaway nila. Kaya lang, na-captured sila. Nahuli sila ng mga kaaway. So, plinano ng mga kaaway, firing squad sila. Patayin. Pero, firing squad. So, inisa-isa yung tatlong sundalo. So, inuna yung isang sundalo. So, inilagay siya sa harapan ng mga kaaway at siya ay babarilin. Ito, nag-isip siya ng paraan para makatakas. Kaya nung siya ay nasa harapan na at babarilin na, bigla siyang sumigaw ng earthquake. Sabi niya gano'n. Lindol. Sabi niya gano'n. So nagpanik yung mga kaaway dahil may lindol. So kaya lang false alarm, wala naman pala. So pagtingin nila doon sa sundalong papatay nila, nawala na. Nakatakas na. Hindi pa yun yung joke doon. May dalawa pa sundalo eh. So, yung ikalawa ng sundalo, dahil nakatakas yung isa eh. So, kinuha yung ikalawang sundalo para patayin din. Firing squad din. So, inilagay na sa unahan. Itong sundalo na ito, nag-isip din siya. Dapat nakaisip din ako ng paraan para makatakas ako. So, nung nandun isa sa unahan, babarilin na siya, sumigaw din siya. At ang sinigaw niya, baha, flat. Sabi niya gano'n. Ayan na! Sabi niya. So nagpanik na naman yung mga kaaway. Asan? Hanggang wala naman pala eh. So pagbaling nila doon sa sundalong papatay nila, nawala nang bigla. Nakatakas din. So ito na yung pangatlong sundalo. Sabi niya, hindi ako papayag. Dapat makatakas din ako. Mag-iisip ako ng paraan para malinlang ko rin sila. Para nang sa ganon, makatakas ako. So nilagay na siya sa unahan habang inihahanda na ng mga kaaway yung kanilang mga baril. At itinutok na sa kanya. Sabay sigaw, fire! Binaril siya. Patay. Yun po yung joke doon. Yan ay may kaugnayan, siyempre, sa ating tatalakayin. Because the title of this message, When the Enemy Attacks. What do you do when the enemy attacks? Anong gagawin mo kapag nariyan na ang kaaway sa buhay mo? Sino ba ang kaaway natin? Ayan, na tinutukoy natin ngayon. 1 Peter chapter 5, verse 8. Humanda kayo at mag-ingat dahil ang kaaway ninyong si Satanas ay umaaligid-aligid na parang liyong umaatungal at naghahanap ng malalapa. Alam niyo, sa ibang salin, kasi leon yan eh, nangangain yan eh. Kaya sabi sa ibang salin, naghahanap ng makakain. Meron nga ako nabasang translation talaga. Naghahanap ng malalamon. Matindi yun, ha? Translation na yun, ha? Naghahanap ng malalapa. Sino raw ang naghahanap ng malalapa? Si Satanas. Nakaaway natin. So naghahanap siya. Imagine niyo ang isang leon. Kinakain ng isang tupa. Imagine niyo yun, ha? Siyempre, bago niya kainin yun, lalapain niya muna yun. Papatayin niya muna yun. At pagkatapos, sa kanya nakakainin yun. Okay? Imagine niyo, isang leon kumakain ng isang manok. Yan. Usa. Ang masasarap na pagkain nila yan. Imagine niyo yun. Ngayon ang tanong ko, what if yung katabi mo ang nilalapa? Tingnan mo yung katabi mo. Kung ikaw na kaya, mga kapatid,
Kasi naghahanap ng malalapa. Paano kung ikaw yung nakita? Anong gagawin mo ngayon? Kung ikaw na yung punteriya, pwede mo bang sabihin hindi ka kasama doon? O pwede mo bang sabihin sa kaaway, teka muna, hindi tayo talo. Bakit? Magkampi tayo. Pwede mo bang sabihin yun? Paano kung ikaw na ang lalapain ng kaaway? Ano ang gagawin mo? When the enemy attacks. That's why life is not always easy as a Christian. Because we have an enemy. Dati wala. Bakit? Bakit nagiging mahirap ngayon sa isang Kristiyano ang buhay Kristiyano? Kasi may kaaway. Dati wala naman. Dati lahat pwede mong gawin. Gumagawa ka ng mabuti kahit hindi ka Kristiyano. Pero gumagawa rin ng masama. At okay lang yon. Nagagawa natin ang lahat. Masama, mabuti, kasalanan, hindi. Nagagawa natin ang gusto natin gawin. Maging tapat sa asawa at the same time. May babae, nambababae ka. Nagbibisyo. Naghahanap buhay ka, pero sugalero. Lahat pwede mong gawin, malaya. Kahit kalokohan. Manloko, makasakit ka ng kapwa mo. Okay lang. Masasamang pananalita, nagmumura ka. Okay lang. Ang dali nga eh. Nahirapan ka ba? Hindi. Sino rito nahihirapan gumawa ng kalokohan? Wala. Madali para sa atin yun, mga kapatid. Lahat madali kung gugustuhin natin. Pero ngayon, nung nakakilala tayo sa Panginoon, hindi na madali. Bakit? Kasi hindi na pwede gumagawa ka ng kasalanan, gumagawa ka ng kalokohan, gumagawa ka ng masama. Ano na lang ang pwede mong gawin ngayon? Mabuti. Tama. Yun na lang ang pwede mong gawin. Tapos, hindi na lahat pwedeng gawin. Nasanay ka ron. Sa lahat pwedeng gawin. Tapos ngayon, hindi na pwede. Mahirap yon, hindi madali yon. Tapos, ito pang matindi. Kung dati walang pakialam sa iyong kaaway, bakit? Kakampi na yun eh. Ngayon, kaaway ka na. Tapos nandadamay ka pa sa kanila. Dati hindi sila apektado. Ngayon, apektado na sila. Kaya anong gagawin niya? Papaano pa yung ginagawa niya sa atin? Kaya madali ba? Hindi. Hindi natin maintindihan yun. Pero kapag nando na tayo, mga kapatid, yung struggle ka na. Lalo na sa gawa ng kaaway sa buhay mo, na ikaw na ang punteriya. Ikaw na ang nakita kasi naghahanap siya eh. Ikaw na, Michael, ngayon. Paano kung ikaw na? Anong gagawin mo? Paano kung ikaw na ang punteriya ng kaaway ngayon? Paano na kung kayong mag-asawa na? Ang punteriya ng kaaway ngayon. Paano kung yung anak mo na? Paano kung sisirain na ang pamilya mo? What will you do? Paano kung yung paglilingkod mo na ang punteriya ng kaaway? Paano na kung kabuhayan mo ang punteriya ng kaaway? What will you do? Naghahanap siya ng malalapa. At Christians, we are the number one target of Satan. Maaring ngayon, wala. Kung ikaw na ngayon, alam mo ba ang gagawin mo? Yan ang problema natin. We don't know what to do when the enemy attacks. What I'm trying to say is, you're doing something, of course. But as a Christian, our problem is, we do not know what to do as a Christian. May ginagawa tayo mga kaparaanan when the enemy attacks.
Kaya lang, is that a Christian way? Nagagawa ba talaga natin yung sinasabi ng salita ng Diyos? Minsan, example ko, di ba? Sino rito yung nagbabasketball? Bro, basketball, di ba? Siyempre, dalawa yan eh. Kalaban yan eh. Madali sanang mag-shoot kung walang kalaban. Kaya lang, hindi madali ang basta-basta mag-shoot. Dahil may kalaban ka at ang gagawin ng kalaban, they will try their best to stop you not to shoot that ball. They will try to block you para hindi ka makalapit sa ring. They will try their best. Madali sana kung walang ganon. Kaya wala sanang gulo kung walang nanggugulo. Tama? Meron ba talagang gustong magulo? Wala. Especially if you're a Christian. So, ang totoong Kristiyano, may totoong kaaway. Ulitin ko. Ang totoong Kristiyano, may totoong kaaway. Tingnan mo yung katabi mo. Hindi yan. Ang totoong kaaway natin, si Satanas. Ang totoong kaaway natin, mga nasa side ni Satanas. Pero lahat ng sa side ng Diyos, hindi natin kaawayan. Sino rito ang nasa side ng Diyos? Magkakampi tayo. Hindi tayo ang magkaaway. But no matter the situations na meron tayo ngayon, mga kapatid, sa sarili mo man, pamilya man, o ito man ay gawa ng kaaway sa atin. Lagi mo tandaan that God is in control. Ang Diyos ang may control pa rin ang lahat. And God, He still has the final say. He has the final say. Siya pa rin ang magpapasya. Siya pa rin ang mayroong huling sasabihin sa atin. Kaya hindi dahil ayaw mo na, umayaw na si Lord. Hindi dahil sumuko ka na, sumuko na rin si Lord. Hindi ganon. God has the final say, not you. Can you say amen to that? And I want you to know this, that the Lord is with you. He is always with you and for you. Because you belong to God. Because you belong to God. So what to do when the enemy attacks? Yung parang, sino rito yung nakaramdam ka, feeling mo parang ang layo ng Diyos? Di ba? Yung parang nagpe-pray ka, pero parang walang nakakarinig. Parang hindi mo ramdam na nakikinig sa'yo ang Diyos. At minsan pakiramdam mo na nag-iisa ka na lang, natatakot ka, nalulungkot ka, nag-aalala ka, nalulumbay ka, tapos nag-aalinlangan ka, at kahit mag-pray, nahihirapan ka na rin. Mga ganyan. Hindi na nagiging masigla ang Christian life mo. Nakakalimot ka na rin sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Naiisip mo tuloy na huwag na magpatuloy sa Christian life. Na ano pang dahilan? Kaya naiisip mo tuloy na huwag nang dumalo. Lalo na sa mga may ministry naglilingkod na itigil na lang. Nanghihina ka, nawawalan ka na ng pag-asa. May mga magbibigat kang problemang pinagdadaanan na parang hindi mo makitaan ang solusyon, mga pagsubok na hindi mo maisip paano mo malalagpasan yan, mga pangangailangan ka na, paano mo pang makukuha, saan mo kukunin yan. Yan, mga sitwasyon. So, gusto kong tingnan natin ang salita ng Diyos sa isang alagad ng ating Panginoong Jesucristo na kung saan sinabihan ng Panginoon na ikaw na ang punteriya. Ikaw na ang target ni Satanas. Ikaw na ang nahanap ni Satanas. Basahin natin yan sa Luke chapter 22, 31 to 34. At ano ang sinabi ng Panginoong Jesucristo nang ang kaaway ay nasa kanya nang nakapokus? Ano ang payo ng Panginoong Jesucristo? Na kung tayo ay haharap din sa ganyan, when the enemy attacks,
Anong gagawin natin? Verse 31, Luke chapter 22. Simon, Simon, makinig ka. Hiniling ni Satanas na subukin kayo tulad sa ginagawa ng magsasaka na inihihiwalay ang ipa sa mga trigo. Subalit idinalangin kita upang huwag manghina ang iyong pananampalataya. At kapag nagbalik loob ka na, patatagin mo ang iyong mga kapatid. Sumagot si Pedro, Panginoon, handa po akong mabilanggo at mamatay na kasama ninyo. Ngunit sinabi ni Jesus, Pedro, tandaan mo ito, bago tumala akong manok, sa araw na ito ay 3 beses mo akong ikakaila. Ano sabi ng Panginoon kay Pedro? Hiniling nino? Nino? Ni Satanas. So siya na ang puntirya ngayon at yung mga kasama niyang mga alagad. For what? Bakit hiniling ni Satanas kay Jesus na subukin itong sila Pedro at mga alagad? Tingnan natin sa English translation. Mas makikita natin ang liwanag. Luke 22:31, Simon, stay on your toes. Satan has tried his best. Pansin niya na. Satan has tried his best. Gagawin daw ni Satanas. Ginagawa raw ni Satanas ang pinakamagagawa niya. For what? To separate all of you from me. To separate all of you from me. Para ihiwalay kayo sa akin. In other translation, Satan has wanted to have you. Hinihiling ni Satanas, Pedro, kasama ang mga alagad, na makuha uli kayo ni Satanas. Na mapasa kanya uli kayo. At maihiwalay kayo sa akin. Yan ang purpose ni Satan, to separate us from Jesus. To have us. Eh, siyempre, pag naihiwalay tayo sa Panginoon, madaling magagawa ni Satanas ang kanyang layunin. Kapag tayo ay hiwalay sa Panginoon. Kaya sabi ni Jesus, apart from me, you can do nothing. Kapag tayo ay hiwalay sa Panginoon, wala tayong magagawa. Wala tayong laban sa kaaway kapag siya ay umatak sa atin. Walang magagawa ang ating pamilya. Walang magagawa ang ating trabaho. Walang magagawa ang pera natin kapag ang kaaway na ang umatak na tayo ay hiwalay sa Panginoon. Because apart from me, you can do nothing. Ever since Adam and Eve, inatak ng kaawayan, ano nangyari? Nahiwalay sila sa Diyos. That is His purpose. Kay Job, inatak din ni Satanas yan. Para ano? Humiwalay sa Diyos. Kahit ang Panginoong Jesucristo, inatak ng kaaway. Ikaw pa kaya? Tanong mo sa katabi mo, ikaw pa kaya? He will try His best to separate us from Jesus. So kapag ang kaaway umatak, gusto niya tayong ihiwalay para magawa niya yung kanyang plano sa buhay natin. What do you do when the enemy attacks? Anong gagawin mo pag ikaw na talaga? Or are you under attack now? Or your marriage are under attack? Your family? Your relationship with God? Your faith? Your ministry, yung paglilingkod mo sa Panginoon. Are you under attack? Now, when the enemy attacks, number 1, according to Jesus, remember this, Jesus is praying for you. When the enemy attacks, Jesus is with you. When the enemy attacks,
You are not alone. Jesus is praying for you. Amen? Yes. Why? Because Jesus cares for you. May mga pagkakataong kahit ikaw, hindi mo na kayang manalangin. When you are under attack. Isa hindi mo nagawang manalangin. Which is dapat yan ang una-una mong ginagawa. Di po ba? When you are under attack, dapat ang una mong ginagawa, manalangin. Spend time in prayer. Pero hindi mo na nagagawa. Or yung ginagawa natin, we ask someone to pray for us. Pastor, please pray for us. Brother, please pray for me. Sister, please pray for me. You ask. At minsan, ikaw nga nasasabihan nun, di ba? Brother, pag-pray mo naman, tapos ano sasabihin mo? Pag-pray kita, pero pinag-pray mo ba talaga? Hindi naman eh. You're just saying it. Sige, pag-pray kita, pero totoo, di mo na pag-pinag-pray. At pag sinabi mo lang kay kapatid, pag-pray mo ko, hindi mo na pina-follow up yun. Wala na. Kahit tayo, kahit sila, hindi na nakakapanalangin. But I want you to know, when the enemy attacks, someone up there always praying for you. And that is our Lord Jesus Christ. He's praying for us, mga kapatid. That's why in Luke 22 verse 32, ano sabi niya kay Peter? But I have prayed for you. Hiniling ni Satanas na ihiwalay ka sa akin. Hiniling ni Satanas na gagawa siya ng paraan para kayo ay maihiwalay sa akin, manghina ang inyong pananampalataya at maihiwalay sa akin. Pero Pedro, tandaan mo to, idinalangin kita. Why? Because until now, Jesus is our great intercessor. Though He is in heaven, He's still praying for us. Sapagkat hanggang ngayon, ang kaaway hindi tumitigil. Kaya hindi rin titigil si Lord ng panalangin para sa atin. Amen? Hebrews 7:25, people now come to God through Him. Ang tao raw lumalapit ngayon sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo because He is the only mediator between God and man. Jesus says, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Walang makalalapit sa Ama, walang makakaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Amen? So He said, people now come to God through Him. And He is able to save them completely. And for all time, Jesus lives forever. He prays for them. Hanggang ngayon daw si Jesus ay nananalangin para sa atin. Amen. For what? Asking God to help us. Reminding God that we are redeemed by His blood. Na tayo ay sa Panginoon na at hindi na tayo sa kaaway. Amen. Sabi mo sa sarili mo, ikaw ay kay Jesus na. Pang hindi tayo manlupaypay. Ang hina sa pananampalataya. Alam niyo po ba ang isang target ni Satanas sa buhay natin? Yung emosyon natin. Yung nararamdaman natin, mahalaga yan eh. Gawa rin ng Diyos yan para maramdaman natin ang Diyos sa buhay natin. Pero, wag ang emosyon ang final decision. Huwag mong hayaan ang iyong emosyon ang magpapasya sa buhay mo. Hindi porke nararamdaman mo na hindi ka na mahalaga ay totoong hindi ka na mahalaga. No. Yun ang pakiramdam mo. Pero hindi yun ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya ang target ng kaaway sa atin, yung emosyon natin. Satan will use your emotions against you. Gagamitin ng kaawayan para makaramdam ka ng takot. Para ang maramdaman mo ay pagkatakot. Para makaramdam ka ng pag-aalinlangan.
para makaramdam ka ng pagkaawa sa sarili. Para makaramdam ka ng pagkalungkot. At maramdaman mo na hindi ka na mahalaga. Worthless. Useless. Nararamdaman mo yun. Na minsan nalilito ka na. Kahit akala mo tuloy, kahit ang Diyos, wala nang pakiramdam para sa'yo. Na kahit ang Diyos, pinagdududahan mo na, hanggang hindi mo na rin siya paniwalaan na may magagawa pa rin siya sa buhay mo. Kaya yung mali ay parang tama na sa'yo. Yung hindi totoo ay parang totoo, at yung magpapahamak sa'yo, hindi mo alam, yun. Akala mo yun ang makakatulong sa'yo. Ang problema sa emosyon, madaling nababago. Kahit 1 minuto lang, masaya ka ngayon, after a minute, malungkot ka na. Ganyan ang emosyon natin mabilis magpalit. Kaya yan ang punteriya sa'yo ng kaaway. Kahit masaya ka ngayon, alam niya, kahit after 1 second, kaya ka niyang palungkutin. Kahit masaya ka ngayon, kaya niyang maramdaman mo agad na hindi ka na mahalaga. Yan ang target niya sa'yo. Yan ang strategy ng kaaway. Divide and conquer. But remember, Jesus is praying for you. Because He cares for you. Napansin mo ba nang sabihin ni Jesus kay Peter? Hindi pa nangyayari, sinabi niya na 3 beses mo akong itatatwa. Hindi pa nangyayari yun. Pero alam na ni Jesus. So ibig sabihin, lahat ng nangyari at nangyayari at mangyayari pa sa buhay natin, every details of our lives, Jesus knew it. Alam na ng Panginoon yan. Alam na ng Panginoon na ang kaaway ay aatak sa'yo. Alam din ng kaaway na ang Panginoong Jesucristo na ang kaaway ay umaatak na sa'yo. At alam din ng Panginoong Jesucristo na paparating na ang kaaway sa buhay mo, sa pamilya mo, sa inyong mag-asawa. Alam na ni Jesus yan. Are you following? Sabi niya sa verse 34, Pedro, tandaan mo ito, bago tumilaw ka manok sa araw na ito, ay 3 beses mo akong ikakaila. Alam ng Panginoon yun. He's aware of that. Mga kapatid, why? Because He cares for you. When the enemy attacks, you are not alone. Hindi ka po nag-iisa. When the enemy attacks, may nakakaalam. Walang nalilihim. May nakakakita. May nakakaalam ng ginagawa ng kaaway sa buhay mo. Amen. Ang Panginoong Jesucristo. Alam niya yan. Bakit? Ano sabi ng Bible? Ano sabi ni Jesus? Hiniling ni Satanas. Ano ibig sabihin nun? Nagpapaalam. Ibig sabihin, kahit si Satanas, hindi siya makagagawa sa buhay mo nang hindi siya magpapaalam. Bakit? Because Jesus is in control. Kung kaya naman niyang gawin talaga sa buhay mo yan directly, hindi na magpapaalam. Pero bakit kailangan magpaalam? Because Satan, he is not in control of your life. Jesus is in control. Kaya nagagawa ni Jesus na manalangin para sa iyo. Sapagkat alam niya kapag ang kaaway ay patak na sa buhay mo. Amen! Palakpakan natin si Lord. Hallelujah! Kahit si Job, tandaan nyo, nung aatakin ng kaaway, anong ginawa niya? He asked permission from God. Hindi siya po pwedeng gumalaw walang permiso sa itaas.
Hindi siya pwedeng kumilos, manira, magnakaw, magwasak ng buhay mo, ng pamilya mo, na walang permiso sa itaas. Kaya sabi ni Job 31:4, lahat ng ginagawa ko'y kanyang nalalaman. Kitang-kita niya ang aking bawat hakbang. Alam ng Diyos. Kaya kahit hirap na si Job, alam niya, alam ng Diyos ang nangyayari sa akin. At tiwala ako sa Diyos. Alam niya ang lahat, nagmamahal siya sa akin, nagmamalasakit siya sa akin. Kaya sabi rito, hindi nagawang sisihin ni Job ang Diyos. Sapagkat alam ni Job, alam ng Diyos ang nangyayari sa akin. Every details of my life. Ang sabi ng Psalms 37 verse 23, ginagabayan ng Panginoon ang bawat hakbang ng taong matuwid na ang buhay ay nakalulugod sa Kanya. Ginagabayan daw ng Diyos ang hakbang, bawat gagawin, bawat desisyon, bawat pagpapasya, bawat pagpaplano, ginagabayan ng Diyos ang taong matuwid. Ibig sabihin, lahat ng sumusunod sa Diyos, ginagabayan ng Diyos. Alam ni Satanas, kapag ikaw ay nahiwalay sa Diyos, hindi ka magagabayan ng Diyos. You will do it on your own. Didiskarte ka sa sarili mo. Kapos yan, kapatid. Pero pag ikaw ay nasa Panginoon, bawat hakbang, bawat pagpaplano, bawat desisyon, gagabayan ka ng Panginoon. And the enemy cannot touch you. Amen? Ang tanong, pastor, gano'n naman pala bakit pinahintulutan ni Jesus yun? Di ba? Gagawa ang kaaway, maghihilingin pa ni yan. Gagawa pa ng intent letter or ano man tawag dyan? Pahintulot. Permiso. Hihintahin niya pa ang approval. Hindi naman po pwedeng ganito, kapatid. Pag sinabi ni Jesus, hindi pwede. Hindi naman siya pwedeng kumilos ng hindi pwede na sinabi ni Jesus. Because Jesus is in control. Bakit hindi na lang tinanggihan ni Jesus yun? Bakit pinahintulutan pa niya? Pwede naman sabihin ni Jesus, hindi pwede. Tinubos ko na yan. Hindi na pwede. Sapagkat ako'y namatay na para sa Kanya. Hindi ka na makagagawa katulad na nagawa mo kay Adan at Eva. Hindi na ako papayag. That's why lumayas ka. Pwede naman gawin ni Jesus yun. At sinabi ni Jesus, hindi naman pwedeng tumanggi si Satanas. Can you say amen to that? Ba't hindi ginawa ni Jesus? Pwede naman pala. Ba't pinayagan pa ni Jesus? Bakit pinahintulutan pa ni Jesus? Bago naman pala makagawa. Magpapaalam muna sa Kanya. At dapat nung nagpaalam sa Kanya, sinabi na ni Jesus, hindi pwede. Deny. Ba't hindi ginawa ni Jesus? Utusan niya si Satanas, lumayas ka. Katulad ng ginawa niya kay Pedro, minsan, di ba? Nung sinabi ni Peter sa kanya, Panginoon, huwag na po kayo mamatay. Ano sabi ni Jesus? Satan, get away from him. Nirebuke niya si Jesus, si Satan. Lumayas si Satanas, ang iniisip mo ay sa tao at hindi sa Diyos. Bakit dito? Hindi niya sinaway. Bakit sa buhay mo, hindi sinasaway? Bakit nagagawa pa rin ni Satanas? Lalo na sa mga Christians. Sa mga hindi Kristiyano, hindi na magpapaalam. Amen? Hello? Kanya na yun Ikaw ba nagpapaalam pa sa mga bagay na sa'yo? Ipagpapaalam mo pa ba yan? Sa'yo yan. Ha? Magpapaalam ka ba sa akin? Pastor, gamitin ko motor ko. Hindi mo na ipagpapaalam yan. Bakit? Sa'yo yan. Pero kung motor ko yon,
Baka prophetic, magkamotor ako. Pero kung motor ko yun, di mo basta-basta pwedeng gamitin yan. Anong gagawin mo? Magpapaalam ka. Ngayon, yung mga hindi Christian, pag sinira ni Satanas yan, hindi na ipagpapaalam yan. Hello? Pero sino ipagpapaalam at kailangan ipagpaalam ni Jesus? Mga Christian. Are you a Christian? So, bakit pinahintulutan ni Lord? Sa atin yan. Kaya tiyakin natin if you are Christian or not. Nakakabatid. Bakit? Again, when the enemy attacks, number one, remember, Jesus is praying for you. Someone up there cares for you. You're not alone. Number two, why Jesus allow this to happen? Why He give permission to Satan to attack us? Because number two, you need to realize this. Jesus wants to strengthen you. That's why there is a quotation that says, don't pray an easy life. Pray for strength. Ano sabi ni Jesus? Luke 22 verse 32, but I have prayed for you. Sabi ni Jesus, hiniling ni Satanas, ihiwalay ka sa akin. At gagawin niya ang lahat para maihiwalay ka sa akin. Pero Pedro, tandaan mo, idinadalangin kita. Pwede ba natin tanungin, ano yung idinalangin ni Jesus kay Peter? Let's continue the verse. I have prayed that your faith will be strong. Hindi niya sinabi dyan, I have prayed that the enemy leaves you. Hindi niya idinalangin ko, Pedro, na tumigil si Satanas sa buhay mo. Hindi yun ang pinag-pray ni Jesus. Pero pwedeng gawin ni Jesus. He don't need to pray. He just say it and command the devil. Because the Word of God says, submit yourself to God and command the devil to flee and he will flee. Binigyan nga tayo ng kapangyarihan eh. Galing yan sa Panginoong Kristo. He has all the authority. Heaven and earth, all the authority has been given to me. I have given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the powers of the enemy. So Jesus has all the authority against the devil. Pero ba't hindi pinag-pray ni Jesus na lumayas ang demonyo? Ba't hindi pinag-pray ni Jesus na mawala na tayo ng problema? Mawala na tayo ng pagsubok. Wala ng gulo. Wala ng away. Bakit hindi yun, kapatid? Pero ano sabi ni Jesus? Anong pinag-pray ni Jesus? Hindi lumaya si Satanas. Hindi tumigil sa kakagawa ng kaguluhan si Satanas. Hindi yun. Anong pinag-pray ni Jesus? So that your faith, I have prayed that your faith will be strong. Yun ang gusto ni Lord. Maging malakas ka. Maging matatag ka. Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo. Mukha bang matatag? Ha? Kaya yung ipa sa trigo, itinulad yan sa ginagawa ni Satanas. Yung paghiwalay. Pero kay Satanas, negative yun. Pero kay Jesus, positive yun. Because hindi ka makagagawa ng tinapay kung mayroong ipa. Tatanggalin mo na yun. Para makuha yung trigo mismo sa loob. At yun ang gagawing tinapay that time. Parang bigas sa atin. Sinaritong kumakain ng palay. At pag kumuha ka ng bigas, hindi mo tinatanggal ang palay. Hindi po pwede. Hindi lalabas ang kanin.
Kaya ang gagawin natin, tatanggalin ang, ano ba tawag doon? Ipa. Para ano? Makuha mo mismo yung bigas. At makain mo. Kaya pinapahintulutan ng Panginoon dyan. Para ano? Yung angking lakas na ibinigay sa iyo, lumabas yan. Maging matatag ka. Maging malakas ka. Kailan ba tayo lumalakas? Wala pong lumakas at tumatag sa blessing. Bagkus maraming nakalimot sa blessing. Saan tayo tumatatag? Pag tayo ay naidaan sa mga problema at pagsubok. The outcome is strength. Power. Lagi natin tatandaan ito. Nagkakamali pa rin. Nagkakasala pa rin. Nagkakaproblema pa rin. May pagsubok pa rin. Mangangailangan pa rin. Kasama lahat yan sa buhay natin. Amen? Kaya sabi in other translation, Luke 22:32, but I have prayed for you, I have prayed that your faith will hold firm and that you will recover from failure. Dahil alam ni Jesus, itatatwa siya. Magkakasala si Peter. Magkakamali ng pasya si Peter. Maharap sa matinding pagsubok si Peter. Di ba kasama ka ni Jesus? Hindi. Di ba kilala mo yan? Hindi. Baksak sa pagsubok. Nagkamali ng pasya. Nagkasala. Meron pa rin yan sa atin. Kaya sabi ni Jesus, when you return, sa pagbabalik mo, sabi niya, that you will recover from your failure. Kaya may problema pa rin. May pagsubok pa rin. Nagkakasala pa rin. Nagkakamali pa rin tayo, mga kapatid. Pumapalpak pa rin tayo, mga kapatid. Pero it doesn't mean you will stop. Kasama sa buhay yan. Pero anong gagawin mo? Sapagkat sa panahon ng mga problema, pagsubok, pangangailangan, sakit at karamdaman, nandyan ang atak ng kaaway. So sa panahong naroon ka na ngayon, the enemy attacks. What will you do? Remember, Jesus is praying for you. At sa iyong sitwasyon na yan, you must have the right focus. Don't focus on problems. Focus on solutions. Don't focus on trials and testings. Focus on the outcome after that. Because there is strength that you need. Lalabas dyan yung talagang kailangan mo. At ano talagang kailangan mo? Strength. You need strength here on earth for you to live as a Christian. Ang kailangan mo ay kalakasan. Kaya sabi ni Paul, I can do all things through Christ who strengthens me. What we need is strength. So don't pray for an easy life. Huwag mo ipag-pray, Lord, yung mga problema, tanggalin mo yan. Yung mga pagsubok, tanggalin mo yan. Lord, huwag akong mangailangan, walang sakit, tanggalin mo lahat yan. Hindi, nandito pa tayo sa mundo. Ang kailangan natin dito ay lakas na nagmumula sa Panginoon. At yan ang nais ibigay sa iyo ng Panginoon. Sapagkat habang nabubuhay ka sa mundo, may problema, may pagsubok, magkakasala, magkakamali pa rin tayo. Kaya kailangan mo maging matatag sa iyong pananampalataya. Kaya hindi pinagpe-pray sa'yo ni Jesus na mawalan ka na ng problema.
kundi mapagtagumpayan mo ang problema. Amen? Palakpakan natin si Lord. Hallelujah! Kaya nung sabihin ng Panginoon sa mga alagad, tumawid tayo sa kabilang ibayo. Alam ni Jesus, may bagyo na paparating. So nagtataka yung mga alagad, may bagyo pala. Ba't ba tayo pinapalaot ni Jesus? Naniniwala ba kayo na alam ni Jesus na may paparating na bagyo? Eh, technology nga ngayon eh. Alam na kung may paparating na bagyo, si Jesus ba kaya? So, inisip ng mga alagad, ba't pa tayo pinapunta rito ni Jesus? May bagyo naman pala. Hindi naman tayo iniiwas ni Lord sa bagyo eh. Itinatawid tayo sa bagyo. Kaya ang sabi ni Jesus, tumawid tayo sa kabila. Hindi tayo iniiwas. Tinatawid tayo ng Panginoong Hesukristo. Sabagat hindi tayo nag-iisa. Kasama natin ang Panginoon. Kaya sabi ng James chapter 1 verses 1 to 4, Dear brothers and sisters, whenever trouble comes your way, let it be an opportunity for joy. Parang mahirap ata yun ah. Kapag tayo raw dumadaan sa mga matitinding pagsubok, pagkakataon yan, para magalak ka. Hindi magalak sa problema ha. May ikagagalak mo ito. Bakit? Di ba ang sarap ng feeling? Yung dumaan ka sa problema tapos na-solve. Yung dumaan ka sa pagsubok tapos nalagpasan mo. Di ba ang sarap ng feeling ng ganon? Na ikaw mismo. Mas masaya yon. Mas nagbibigay sa atin ng kagalakan yon. At yun ang gustong maranasan ni Lord ng bawat isa sa atin. For when your faith is tested, your endurance has a chance to grow. So let it grow. For when your endurance is fully developed, you will be strong in character and ready for anything. You will be strong in character and ready for anything. Mga kapatid, magalak kayo sa tuwing dumaranas kayo ng mga pagsubok sapagkat alam ninyong nagdudulot ito ng katatagan. Not the trials, not the problem itself, but after that. Nagdudulot yan ng katatagan sa inyong pananampalataya. Kaya tiisin ninyo. Sabi mo sa katabi mo, magtiis-tiis ka naman. Tiisin ninyo ang mga pagsubok upang maging ganap at walang anumang pagkukulang ang buhay ninyo. Kasama po yan sa paglago. Sino po rito yung may mga anak? Mga nagpalaki ng mga anak. Yung bang anak nyo lumaki yan ng walang kasugat-sugat? Nagawa nyo bang palakarin yung anak nyo nang hindi tumumba? Sino rito yung nagawa nyo yung anak, tinuruan nyo ng 1 taon, after a year, nakalakad, pastor, hindi nakaranas na tumumba yan. Oh, super galing ata natin. Pero alam nating tutumba. Alam nating makakaranas, tumumba. Pero tinuturoan pa rin nating makapaglakad. On their own. Sapagkat alam nating kasama yun. Kasama yun sa paglago. Kasama yun sa paglaki ng isang bata. Naintindihan nyo? How much more our God as a Father? Alam niya na daraan tayo ng mga problema. Alam niya daraan tayo sa mga pagsubok. Alam niya na magkakamali tayo. Alam niya na magkakasala tayo. Alam niya na papalpak tayo. Alam niya yun. Pero pinahintulutan niya mga problema at pagsubok na yan na pwedeng magdala sa atin para magkasala, pumalpak, give up, sumuko, tumigil. That's why Jesus says, I'm praying for you not to give up. I'm here for
not to give up. I know, magkakasala ka pa rin. That's why my blood washed away all your sins. Kaya may kapatawaran sa kasalanan. May pagkakataong binibigay sa bawat nagkakamali. So, hindi bawal magkamali. Hello? Whew. Sana ito yung focus mo eh. Pag may mga problema at pagsubok ka, huwag focus ang problema. Si Jesus hindi nakafocus sa problema mo. Si Jesus nakafocus sa solusyon ng problema mo. Can you say amen to that? Opportunity for you to grow. Opportunity for you to be strong, mature. Hindi yung spiritually infant. Nakakita na ba kayo na anak mo, nagpapasubo pa rin sa'yo? Mama, subo. O sige anak, 22 years old ka na ha. Nagpapabihis pa rin sa'yo. No. Ganun din sa Diyos. Ayaw niya maging spiritually infant tayo. Bakit? Marami pang mga problema at pagsubok na dadaanan kayo habang kayo'y nabubuhay dito. Gusto ni Lord maging matatag ka. Amen. Hindi puro nakaasa ka. Kaya pag ikaw puro nakaasa, lampa, mahina. At ayaw mangyari ng Panginoon sa iyo yun. That's why Jesus, I have given you authority. For what? To trample on snakes and scorpions and to overcome all powers. Binigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos. Matuto tayo. Fight the good fight of faith. The Bible says, submit to God and command the devil and he will flee. Dapat ikaw na mismo, natututo ka ng harapin ang problema, lumagpas sa bawat pagsubok. Bakit? Nagiging malakas ka na. Hindi yung konting nakaiyak ka. Hindi ganun, mga kapatid. Amen? Kaya yung mga problema at pagsubok, yung number 3 points ko, you need to remain. Huwag kang aayaw. Huwag kang titigil. Huwag kang hihiwalay. Sapagkat anumang nagpapahiwalay sa Diyos, naglalapit sa kaaway. Ulitin ko ha, anumang nagpapalayo sa Diyos, magpapalapit sa iyo sa kaawayan. Remain. Why? Because Jesus wants to use your life. He's praying for you. He's strengthening you. Why? Because Jesus wants to use your life. Gusto ni Lord gamitin ang buhay mo. Basahin natin Luke 22 verse 32. But I have prayed for you. I have prayed that your faith will be strong and that you will not give up. When you return, purihin ang Panginoon, sa pagbabalik mo. Nagkasala ka man, pero patatawarin. Nagkamali, pero bibigyan ng pagkakataong maitama. At sa pagbabalik mo, ano sabi? You must help to make your brother strong. Kaya pala gusto ni Lord na palakasin ka, kapatid. Para ano? Makapagpalakas ka rin sa iba. Amen. Pinahintulutan ng Diyos sa mga problema, mga pagsubok, at kahit mga gawa ng kaaway, hindi lang para sa atin. Para rin sa iba, mga kapatid. Amen. Isa na pag-usapan namin ni Pastor Pia, yan magpropesiya raw. Magkakaroon daw na matinding taghirap. Hindi na kailangan sabihin niya, nakasulat po sa Bible talaga yan. Ang mundo pasira, ang mundo pagulo. Darating ang mga huling araw, magiging talamak sa paggawa ng masama ang mga tao na wala sa Panginoon. At kaya maraming tatalikod sa pananampalataya, yung mga hindi totoo. Masasala yun, mga kapatid.
Kaya sabi, napag-usapan namin. Kaya nakakalungkot minsan pag may mga Kristiyanong tumatalikod sa pananampalataya. Na sa mga huling araw, pag mahihina yan, pag mga lampayan, pag mga spiritual infant yan, madadala, malilin lang ng kaaway. At kapag gano'n na ang nangyari, hindi mga nagpatuloy yan sa Panginoon, hindi nagpakatatag, hindi nagpakalakas. Darating ang araw, sa panahong iyon, yung mga hindi Christian, maghahanap ng totoong Diyos. Lalapit sa Diyos. Kung ikaw na Kristiyano, nakatulad din nila, nang dumaan sa mga problema at pagsubok, tumalikod. Sumuko. Tumigil. Sino ang aabot sa mga taong ito? Kaya nga, in the last days, di ba? God will bless His people. God will finance the church. For what? To reach out. Para matulungan natin ang mga tao ito. Nagkaroon ng testing dyan noong panahon ng pandemic. Dumating ang panahon, wala na tayong maasahan maliban sa Diyos. Gobyerno, hindi na natin maasahan. Wala silang maibigay na solusyon. Kahit mga dalubhasa, wala silang maibigay na katiyak ang solusyon that time. Kaya ang ginawa ng lahat ng tao, anong ginawa? Lumapit sa Diyos. Sino magtuturo? Lalo na sa mga huling araw, mga kapatid. Kung tatalikod ka sa pananampalataya, sinong aabot sa mga tao ito? Sino ang maglalapit sa kanila sa Panginoon at magsabi sa kanila na merong buhay na Diyos, may nagliligtas na Diyos, may maawaing Diyos, merong mapagpatawad na Diyos, merong mapagmahal na Diyos? Sino ang magsasabi sa kanila? Kundi tayo na mga mananatili sa Panginoon. Amen? Palakpakan natin si Lord. Hallelujah! Kasi kung mananatili tayong mahina, puro sarili natin ang atupagin natin. Ang taong ang Kristiyanong mahina, nagiging makasarili pa rin. Wala kang isipin kundi sarili mo. Kaya takot na takot ka eh. Kaya sabi ng Bible, ang naghahangad na mabuhay ay siyang mawawalan nito. Subalit ang magtiwala ng kanyang buhay sa Panginoon ang makakasumpong ng tunay na buhay. Wala kang isipin, puro sarili mo. Hindi mo isipin tumulong sa kapwa mo kasi isipin mo, sarili mo nga, hindi mo matulungan eh. How much more kung tutulong ka sa iba? Pero kung ikaw ay magiging malakas, matatag sa Panginoon, magagawa mong tumulong sa iba. You will understand about the love of God. Kung lumalago tayo at lumalakas, magagawa nating makatulong. Kung mahina ka, paano ka makakatulong? Siyempre, mga lumalakas, mga malalakas lang, ang makakatulong. Kaya gusto ni Lord, idaan pa rin tayo sa mga problema at pagsubok. Yan lang ang magpapatatag sa atin. At kapag tayo ay naging matatag na, magagawa nating tumulong sa iba. Hindi lang natin iisipin ang ating sarili. Sapagkat alam natin, may kakayanan tayong tumulong sa ating kapwa. Amen? That is the purpose of God. Kaya sabi ng 2 Corinthians 1:4, pinalalakas niya ang ating loob sa lahat ng ating paghihirap para sa pamamagitan ng kalakasan ng loob na ibinigay sa atin ng Diyos ay mapalakas din natin ang loob ng ibang naghihirap. So paano mo mapapalakas ang ibang naghihirap kung ikaw mismo nanghihina? Kaya gusto ni Lord, kung si Satanas interesado sa iyo, si Jesus mas interesado sa iyo. Naintindihan niyo mga kapatid? So wag mo lang isipin, yung mga problema at pagsubok ay para sa iyo. No. May purpose din si Lord yan. Pwedeng gamitin ni Lord ang sitwasyon mo, ang buhay mo, para sa ibang tao. Nagawa mo na bang ipag-pray ito? Nagawa mo na bang manalangin sa sarili mo kay Lord at sinabi mo, Lord, use my life for others? Have you prayed for that?
Do you have a prayer like that? Lord, use my life for others. O puro sa'yo ang prayer mo? Bakit? Because you are weak. You're not strong. Kailan mo idinalangin, Panginoon, gamitin mo ang buhay ko para sa iba. Panginoon, sa araw na ito, gamitin mo ang buhay ko para sa aking asawa. Panginoon, sa araw na ito, gamitin mo ang buhay ko para sa aking mga magulang. Para sa aking mga anak. Panginoon, gamitin mo ang buhay ko para sa aking mga katrabaho. Panginoon, gamitin ang buhay ko para sa mga dinidisciple ko. Panginoon, gamitin mo ang buhay ko para sa leader ko. Panginoon, gamitin mo ang buhay ko para sa kanila. Kailan mo pinagprayan? Only a strong man can pray for them. At yan ang gusto ni Lord. Yung hindi lang ikaw, kung hindi sa pamamagitan mo para sa ibang tao. Jesus died for all. God gave His Son. For God so loved the world. Lahat tayo mahal ng Diyos. Lahat tayo binibigyan ng pagkakataon ng Diyos. Amen? Pinahintulutan ng Lord na maranasan mo yan para maintindihan mo sila, to empathize. How can you help these people if you don't understand them? Kaya nga ipinakita ng Diyos ng magkatuwang taong Panginoong Kristo, dinanas niya muna lahat ng dinanas natin bago ipako sa krus. Lahat ng grabing magiging dahilan para ireklamo mo sa Diyos, naranasan ng Panginoong Kristo, pero kailanman hindi siya nagreklamo. He didn't complain. He demonstrated that, mga kapatid. Rejection to be hurt, physically, emotionally, mentally, and even spiritually. Father, why thou hast forsaken me? He was hurt, rejected. Yan ang mga nararanasan natin. But still, there is joy deep inside of Him. He didn't complain. Kaya nga sabi ng Bible, we have the high priest na nakakaunawa sa atin. Matutulungan niya tayo sapagkat naiintindihan niya tayo. Amen? Palakpakan natin si Lord. Hallelujah! Kaya huwag kang magtaka kung nararanasan mo yan. Magkakaroon ka ng malasakit sa iba. Bakit? Maiintindihan mo sila. Kaya kung ano yung nararanasan mo, yan ang dadalhin sa'yo ng Panginoon. I've been a user of marijuana, shabu. Kaya maraming naligtas na mga marijuana user at shabu user. Bakit? Naiintindihan ko sila eh. So nagawa ko silang i-reach out at dalhin sa Panginoon. Ganyan din ang bawat isa natin. Kaya pinahintulutan ni Lord at ibang ibang problema pagsubok sa atin sapagkat maraming tao ang nais ni Lord na matulungan. Did you get that? Do not complain. Luke 22 verse 33, sumagot si Pedro, Panginoon, handa po akong mabilanggo at mamatay na kasama ninyo. Look at this. Kapatid. He is willing to be used by God. At ano sabi ni Peter? Panginoon, handa po akong mabalanggo. Hanggang kamatayan, Panginoon. Ibig sabihin ni Pedro, hindi ko po kayo iiwan. Kasama ninyo ako. Ano yung ibig sabihin yan? Madali talagang mangako pag wala pa eh. Dami nating pangako, di ba? Panginoon, maglilingkod ako sa iyo. Kanina may pinag-pray ako, may sakit. Sabi ko sa kanya, anong gusto mong gawin ni Jesus para sa iyo? Pagalingin po ako. O pag magaling ka na, anong gagawin mo? Maglingkod ka ba sa Panginoon? Ipapagamit mo ba ang buhay mo sa Panginoon? Opo, opo. Siyempre, mabilis ang sagot. Maraming pinagaling si Lord. Hindi naglingkod kay Lord.
Ayan si Peter, sabi niya, Panginoon, kahit hanggang bilangguan, dinakip nga wala Dinakip pa lang yon. Hanggang kamatayan, buhay pa, nakapako pa sa krus. Wala na Hindi naman sumama. Pero sabi ni Peter, Panginoon, handa po akong mabilanggo at mamatay na kasama niyo. Nung dinakip nga si Jesus, sumiwalay ka na Hanggang kamatayan, buhay pa sa krus Hindi ka nakita sa harapan Isang ganyan tayong mangako sa Panginoon, mga kapatid. Are you following? Kung susunod lang tayo sa Panginoon sa panahon na madali ang lahat, walang problema, walang pagsubok, at kapag mahirap na, nahihirapan na tayo, nasasaktan na tayo, nabibigatan na tayo, hindi na nangyayari yung gusto natin, hindi na tayo maunawaan, anong ginagawa natin? Ayoko na, pastor, resign na ako, leader, ayoko na. Ganun ba ang relasyon mo sa Panginoon? Kapag mahirap na, nawawala na tayo, hindi tayo lalago, kaya hindi tayo lumago Kaya pasin mo, paulit-ulit lang. Hindi ka na lumago. Hindi mo na mapagtagumpayan yung ganyang sitwasyon. Bakit? Hindi ka na natili Didn't remain. Ba't di ka na natili? Hindi ka strong You didn't acknowledge that Jesus is praying for you. You're not alone. He will never leave you nor forsake you. So strengthen yourself. Be strong. Not the problems are the problems. Not the circumstances are the problems. Nor the people are the problems. No. They are not the problems. You know where is the problem? You are weak. You are not that strong. Laging sinasabi sa pag-gym. Sino mga nag-gym dito? Wala. Ayan. I've been there for 5 years. I've been an instructor sa gym. Baka hindi nyo alam. Mas malaki pa katawan ko sa dati, pare. Bodybuilder po ako ng araw, baka hindi nyo alam. Hindi naman ako kukuling instructor kung di malaki katawan ko, di ba? So ginawa ko yun para malibre ko. Wala akong bayad. So nagturo ako. Sasali pa ako noon sa malakihan ng katawan, sa Santa Lucia. Nagpaalam ako sa pastor ko, hindi ako pinayagan. Sabi niya, wag na Kim. Pagpipiestahan ka lang doon, hindi ka naman galing doon Pumunta ka lang doon. Kung bodybuilder ka na before, pwede. Kaso hindi ka naman talaga bodybuilder, di ba? Huwag mo nang igiit yun. Sumunod naman ako. But what I'm trying to say is this. Sa amin po mga bodybuilder, walang mabigat. Wala. Kung hindi ka bodybuilder, isang tingin mo lang dyan, mabigat yan. Pero sa amin, walang mabigat. Lahat kaya naming buhatin. As long as we're strong. So anong gagawin namin? Magpapalakas kami. Kung gusto namin bumuhat ng 200 pounds, magpapalakas muna kami. So bubuhat muna kami ng maliliit hanggang maging malakas ang katawan namin. When we have the capacity to lift that weight with 200, 300 pounds, then that's it. So walang mabigat. Asan ang problema? Kapasidad. Walang problema sa problema ang kinakaharap mo. Walang problema sa mga pagsubok at sa mga taong nangaasar sa iyo at kinatitusuran mo. Wala dyan ang problema. Where is the problem? In you. You are weak. You are not that strong because you didn't strengthen yourself in the Lord. Dahil konting problema, konting pagsubok lang, umayaw ka. Paano kang lalago? Paano kang lalakas? Kung konting hirap lang inaayawan mo, gusto mo lahat madali Hindi po ganoon, nasa mundo pa tayo. Haharapin talaga natin lahat yan. But you need to acknowledge, Jesus is praying for you. You're not alone. Acknowledge Jesus as your Lord and Savior. Not you, not them. And always be reminded of this. Jesus has a purpose why He allows that to happen. He's in control.
Pwede namang wala ng problema. Pwede namang wala ng pagsubok. Pwede namang mga walang taong nananakit sa iyo. Pwede namang bawalan ng Panginoon yon. Itikom ang mga bibig, itali ang mga kamay para hindi ka masaktan. Pero ba't pinahintulutan ni Lord? Because Jesus wants to use your life. Sinong aabot sa mga taong nasasaktan, kundi yung nasaktan? Sino makakaunawa sa mga taong ganun, kundi yung mga nakaranas din, nakatulad nila? Kaya huwag kang magtaka kung pinahihintulutan ni Lord ang mga bagay na yan sa buhay. He's changing you. He's transforming you so you could transform other people. Naintindihan niyo mga kapatid? Sabi mo sa katabi mo, manatili ka. Siguro pinagpe-pray mo, Lord, wala nang problema, wala nang pagsubok, Lord. Alisin mo itong mga taong kinatitusuran ko, sila madapa. No, hindi ka tutugunin ni Lord dyan. Pero kung ang pagpe-pray mo kay Lord, Lord, palakasin mo ako para magawa kong harapin ang bawat problema at pagsubok. Lord, palakasin mo ako para hindi ako nagiging matitisurin. Nang sa ganon, magkaroon ako ng patotoo sa buhay ko at mapayuhan ko rin yung mga dumadaan sa mga problemang katulad ng pinagdaanan ko, sa mga pagsubok na pinagdaanan ko, at sa mga taong nananakit sa akin na sila'y sinasaktan ngayon. Mapagpayuhan ko sila, matutunan nila kung anong dapat nilang gawin. That Jesus is praying for them, and there is always available strength from the Lord because God has a purpose to use your life. Amen? Palakpakan natin.